Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At para naman po sa nais sumubaybay sa radyo, pwede po tayong masubaybayan gamit po ang 702 DZAS kung kayo po ay nasa NCR. Pwede rin po sa 1143 DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon. At pwede rin po sa DYVS sa Visayas at syempre DXKI FEBC kung kayo po ay nasa Coronadal, South Cotabato. Ang ating pong episode sa pagkakataong ito ay bahagi ng serye na ating binubuo mula Lunes hanggang Biyernes. At kung nais nyo pong mabalikan yung mga dating episodes, ay pwede nyo pong puntahan sa Facebook page ng 1143 DZMR. At atin nga pong tinatalakay ang tungkol po sa mga pagsubok at ilang bagay na umaapekto sa ating pananampalataya under the topic po ng faith. Sapagkat ito pong aklat ng Santiago ay isinulat para ituro at ipakita ano ba ang tunay na pananampalataya. At napakahalaga po na ito ay ating masubok kung totoo nga. Sabi nga natin sa isang parte ng ating pag-aaral, abay isipin mo na lamang kung sa ibang bagay ay maingat tayo dahil takot tayong mapeke. Lalo na't higit, isipin po natin kung fake yung ating faith, di ba? Kung hindi po tunay ang ating pananampalataya, isipin na lamang natin ang epekto po sa atin. Kaya napakahalaga na mapatunayan po kung totoo nga ang ating pananampalataya. At dito po sa Santiago, ang paulit-ulit na sinasabi rito na makikita natin sa iba't ibang mga kabanata nito, na meron pong partikular na aksyon na nakikita sa isang taong nagpapahayag na meron siyang pananampalataya. Sabi nga ng iba, no, hindi lang tayo nananampalataya sa nguso, kundi sa puso. So hindi lamang po ito isang bagay na sinasabi natin, kailangan po ay nakikita sa ating buhay. Kaya sabi po niya sa James chapter 2 verse 14, "What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but do not show it by your actions? Can that kind of faith save anyone?" So marami palang uri ng pananampalataya. At sinasabi niya rito yung pananampalataya na hindi nababakas, hindi nakikita o hindi nagbubunga ng gawa. Ang katanungan po niya ito, yaon bang ganong klase ng pananampalataya ay makapagliligtas? Okay? Kasi po kung wala po itong bunga, hindi po ito kinakikitaan ng gawa bilang resulta, ay definitely hindi po ito ang tunay na pananampalataya. Kagaya ho ng natalakay na natin at nais ko lang balikan, alang-alang po sa mga ngayon lamang nakasubaybay, hindi po kontradiksyon ang tinuturo ni Santiago sa tinuturo naman ni Apostol Pablo. Sapagkat parehas lang po sila ng sinasabi na ang tunay na pananampalataya ay dapat po kinakikitaan po ng gawa. Si Pablo naman, ang atake po niya ganito. Ang sinasabi niya, yung ating gawa ay hindi makapagliligtas. Kay pananampalataya lamang sa supisyenteng ginawa ni Jesus. Ang sinasabi naman po sa atin, itong si Santiago, ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay nagbubunga ng gawa. So para kay Pablo, hindi ka maliligtas dahil gumawa ka. Kay Santiago naman, ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay nagbubunga ng gawa. So dapat nakikita po iyon. At yan po ay binigyang diin sa kanyang pagtatalakay dito nga po sa aklat ng Santiago.
Kaya napakahalaga po yung sinabi doon sa chapter 2 verse 18 ng Santiago na kung saan ang pinapahayag po ay ito. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Aking ipapakita ang aking pananampalataya sa pamamagitan naman ng aking mga ginagawa. So napakaganda po na katotohanan nito. Kaya uulitin natin, hindi po nagkokontradiksyon ang sinulat ni Santiago doon po sa mga sinulat naman ni Apostol Pablo. 2 talata ho ang magandang paghambingin. James chapter 2 verse 17 na sinulat po ni Santiago at saka yung Ephesians chapter 2 verse 9 na halaw naman sa sinulat ni Apostol Pablo. Ito po ang sinasaad. James chapter 2 verse 17. So you see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Okay, basahin ko po ang sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 9. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. So mapapansin niyo po ang mahalagang binibigyang diin dito. Ano ho? Ang pananampalataya, kung wala po itong bunga, ito po ay, according sa English, it is dead and useless. So uulitin natin, hindi po itinuturo dito na hindi sapat yung pananampalataya. Sapat po ang pananampalataya sa supisyenteng alay ni Kristo para sa ating kaligtasan. Subalit, ang sinasabi po niya sa atin, kung hindi totoo yung pananampalataya, ito po ay walang pakinabang. At ang palatandaan po ng pagiging totoo nito, ito po ay kinakikitaan ng bunga at yung pong bunga ay yung transformation o yung paggawa ng mabuti. At sinasabi nga po dito naman ni Apostol Pablo, salvation is not a reward for the good things we have done. So hindi po nakabase sa ating kabaitan, kabutihan, kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Ang kaligtasan po ay nakasalalay, muli bibigyan nating diin sa supisyenteng alay ni Kristo. Mahalaga pong binibigyang diin yung salitang supisyente. Kasi po kadalasan ang impression na nakikita po natin sa iba ay kaya sila gumagawa pa ng aksyon at iniisip na yung aksyon ay dapat ipangdagdag sa pananampalataya ay dahil nandoon po ang pagkakaintindi o kaisipan na yung ginawa ni Jesus ay kulang pa. So every time na meron tayong idinadagdag para tayo po ay maligtas, yan po ay deklarasyon na parang sinasabi natin sa Panginoon, hindi sapat yaong kaligtasan na iyong binibigay. Kailangang dagdagan. Uulitin po natin, kinikilala natin ang kasapatan ng ginawa ni Jesus at tayo po ay sumasampalataya sa Kanya at yung atin hong paggawa ng mabuti ay bilang resulta ng ating pananampalataya sa Diyos. So, lilinawin natin, hindi po masama ang gumawa ng mabuti. Pero kung iniisip mo na yung paggawa ng mabuti ay makadadagdag o yan ang paraan mo para maligtas, may problema po sapagkat yan po ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ang kailangan po natin ay manampalataya sa ginawa nga ng ating Panginoon. At yung pananampalatayang iyon, kinakailangan po ay living faith. Sabi nga it is not claims without conduct. Hindi pwedeng puro salita lang at sinasabi nating meron nga tayong kaligtasan pero wala namang nakikitang pagbabago sa ating buhay. At isa po sa mga paraan para makita kung talagang meron tayong pananampalataya ay paano ba tayo tumutugon sa mga iba't ibang sitwasyon sa ating buhay, kabilang na po dyan yung trials. If you remember, na-discuss po natin ito sa isa sa ating mga pag-aaral at nais ko lang basahin yung pong verse 2 hanggang verse 4 ng James chapter 1. Ang sabi ho ng talata, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So napansin niyo po, pag dumarating ang problema, ang isang mananampalataya ay meron pong pag-asa
sa kadahilanan po na ang problema ay nakikita niya sa tamang paraan. Ibig sabihin po ay may tamang perspektibo siya sa problema. Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, ang purpose po niyan is either for correction and for perfection. Consistent po yan sa sinasabi ng Hebrews 13 at saka ng John 15. Kung ikaw po isang mananampalataya, hindi po ibig sabihin na pag tayo po ay dinidisiplina o tinutuwid, tayo po ay hindi mahal ng Diyos. Taliwas pa nga. Ang totoo, mahal tayo ng Panginoon, ang Kanya pong pagdidisiplina sa atin ay pagpapakita na tayo po ay Kanyang tinuturing na lehitimong anak, minamahal, at nais po niya tayong palaguin. Kaya nga po ang sinasabi roon, kung tunay kang anak ay dinidisiplina ka. Yan po ay makikita natin sa Hebrews 13. And then of course, sa John 15, ang sinasabi naman po roon about pruning, kung tayo po ay mabunga na, ang nais po ng Diyos ay lalo pa tayong maging mabunga. At ang paraan para ito po ay gawin ay yung tinatawag na pruning process. So meron po siyang inaalis, nililinisan po tayo. May mga bagay sa buhay natin na marahil pagka ito po ay naalis, ito ay na-improve, tayo po ay mamumunga pa ng mas masagana. So yun po yun. For correction and then for perfection. At yan po ay maliwanag nating makikita. So meron siyang tamang perspective pagdating po sa problema. Meron po siyang provision sa problema sapagkat ang sabi din sa James chapter 1 verse 5, if you lack wisdom, so kung kailangan po natin ng wisdom sa gitna ng pagsubok, paano natin iintindihin, paano natin haharapin, ang sabi ron, you can ask our generous God. Pwede po tayong humiling sa Kanya ng karunungan upang sa ganoon ay mapagtagumpayan natin ang proseso ng pagpapalago. So, yan po ay sa isang tunay na mananampalataya. Sumunod, mahalaga rin pong bigyang diin, dito po sa aklat ng Santiago, ay tinuturo din sa atin ang tungkol sa bunga. Ano po? Ano ba ang nakikitang bunga? At isa po rito, may kinalaman din sa ating pananalita. Ano po? Ano ba yung lumalabas sa ating bibig? Sapagkat kung tayo po ay tunay na mananampalataya, hindi man tayo perpekto, pero sabi nga, meron namang progreso. So ang ibig sabihin po nito ay tuloy-tuloy ang ating pagbabago at paglago. At isang aspeto ng pagbabago at paglago ay tayo po ay nagkakaroon ng control doon sa ating bibig. Okay? Tingnan po ninyo ito. Dito po sa James chapter 3 verse 1 hanggang verse 2. Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. For we who teach will be judged more strictly. Indeed, we all make many mistakes, for if we could control our tongues, we would be perfect and could control ourselves in every other way. So, dito po ay pinapakita yung pagkukontrol sa ating dila. Actually, hindi lang ito basta kontrol kasi pag nabago po ang puso natin, kung ano yung lumalabas sa ating bibig ay nababago rin. Kagaya po ng ating paulit-ulit na tinalakay, pinapakita kasi dito sa aklat ng Santiago yung tunay na transformation. Meron po kasing tinatawag na behavioral conformity. Behavioral conformity. Ano po ito? Yun bang ikaw ay nagkaroon ng pansamantalang pagbabago alinsunod sa preferred ng nakararami? Halimbawa, may mga pagkakataon po na dahil nahihiya ka sa mga tao sa paligid mo, magpapakabait ka o magpipigil ka sa iyong pananalita. So, hindi po siya dahil nabago yung puso, kundi dahil merong pressure from the outside na nagtutulak sa iyo na magkaroon ng behavioral conformity. O kaya, halimbawa po ay, ito madalas naming makita ito, no? Pagka nagkakaroon tayo ng mga evangelism, yung mga crusade, paminsan po pagka merong mga giveaway, pag merong mga feeding program, ang nangyayari po sa iba, abay kahit ano sabihin mo, tatanggapin Bakit po? Dahil hindi naman sila interesado sa gusto mong sabihin, minsan po ang interest nila ay sa gusto nilang kainin. Ano po? Masakit man sabihin pero totoo po yan Kaya nagkakaroon ng behavioral conformity. So hindi po sila nakatuon sa pangangailangan sa ebanghelyo, nakatuon po sila sa pangangailangang pisikal,
na nakikita nilang matutugunan kung sila po ay magkakaroon ng pansamantala na pagsang-ayon sa mga bagay na espiritual na iyong pinapahayag. Hindi po natin nila lahat, pero yan po ay talagang nangyayari. So walang tunay na transformation. Ang nangyayari lang po is a temporary change at ang resulta nga po ay behavioral conformity, hindi po dahil sa nabago ang puso, kundi dahil sa meron pong pressure from the outside. So not coming internally but pressured externally. Panlabas po. At yan po ang isang epekto niyan. Kaya mahalaga na ating suriin. Ano po? Ito bang ating pananampalataya ay talagang pagbabago ng puso? O ito ba ay dahil nape-pressure tayo? For example, naalala ko yung isang sinasabi ng isang kaibigan kong nagmiministeryo sa mga anak ng pastor. Ang sabi niya, paminsan, kailangan nating tiyakin na naiintindihan ng mga anak ng pastor ang mga pundasyon ng pananampalataya. Bakit daw? Kasi po paminsan, they comply because of external pressures, not necessarily because they love the Lord. Totoo nga naman, may expectation, may sasabihin ng iba, at inaasahan na dahil anak ka ng pastor, ganito gagawin mo, ganito pagkilos mo, ganito pananaw mo. Pero yun nga, kailangan po nating matiyak na hindi lang po ito yung tinatawag na superficial o behavioral conformity, rather ito po ay nanggagaling sa isang puso na talagang binago ng salita ng ating Panginoon. So, sa Santiago, yan ang gusto niyang linawin. Marami kasing paraan para tayo po ay malinlang na nag-iisip tayo na meron tayong tunay na pananampalataya. Ang isa nga, dahil marahil akala natin, dahil umaattend tayo sa isang church, nagbabasa tayo ng Bible, maalam tayo sa Bible, o kaya naman ay kabilang tayo sa isang grupo, sometimes we wrongfully assume that because we have all those things, tayo po ay ligtas na. Kailangan nating tiyakin yung ating pananampalataya. So ano pong kahalagahan ng Santiago sa ating kapanahunan ngayon? Well, ang totoo po, ang katuruan dito ay timeless and timely at the same time. Timeless in the sense na lagi ho sa kasaysayan, marami talagang nagiging followers ang Panginoon na hindi naman totoo. Let me give you an example. Sa mismong karanasan ng ating Panginoon, if you remember, may mga times po na nagpakain siya ng 4,000, may times na nagpakain siya ng 5,000. And if you would look at the passage closely, sinasabi po roon, excluding women and children. So isipin niyo po iyon. Ang bilang po ay 5,000, sa isang pagkakataon 4,000, hindi pa po kasama yung mga babae at saka yung bata. So ibig sabihin marami po ito. Ngayon, ang tanong po, sila ba ay sumusunod because they love the Lord or meron ba silang ibang dahilan kung bakit sila sumusunod? Well, maraming ang posibleng dahilan. Ang iba po marahil ay nakakita ng himala. If you follow yung pong Gospel of Luke, makikita mo na bago dumating doon sa crucifixion ng Panginoon at bago po dumating doon sa hamon niya na maging disipulo tayo, marami na hong naunang himala na ginawa ang Panginoon. At makikita mo sa mga himala na yon na talagang masayang-masaya yung mga tao. Nagpakain, nagpagaling, bagong katuruan, very popular siya. In fact, sinasabi nga sa isang portion po doon sa Gospels na yung pong mga kumokontra sa kanya ay hindi makakontra noong mga panahong iyon because back then, Jesus was very popular. So nasa height po siya ng kanyang kasikatan. Paano mong kukontrahin pag nasa height ng kasikatan? So hindi po sila makalapit, hindi sila makagalaw, hindi nila makontra si Jesus nung panahong iyon. Pero ang katanungan po ay, noong ipapako na si Jesus, nasaan naman kaya ang mga taong ito? Nasaan yung pinakain? Nasaan yung 4,000, 5,000, excluding women and children? Nasaan yung mga pinagaling, di ho ba? Ang lagi nating naaalala ay si Pedro na ikinaila ang Panginoon 3 times, pero kung titingnan natin ay isa na lamang siya sa mga natira. In fact, yung iba nga hindi na nabanggit dahil hindi na makita kung nasaan. So ang bottom line mga kapatid, nasaan? Kaya po napaka-importante na maintindihan natin na although marami pong sumunod, sumama sa ating Panginoon, again, not really because they love Jesus,
Ang iba po sa kanila, nakikita yung benepisyo mula sa ating Panginoon. Kaya po sila nandudoon at kaya sila nakikinig sa ating Panginoon. So, again, sometimes we assume na meron tayong tunay na pananampalataya, pero maaari nga na ito po ay assumption natin, pero ito po ay malayo sa katotohanan. So we have to test. Kailangan nating matiyak, kailangan nating masubok kung meron nga ba tayong talagang pananampalataya. Ano pa? Napakahalaga din po na ating makita at maunawaan na may mga pagkakataon po na ina-assume natin na meron tayong pananampalataya dahil marahil sa kaisipan na kabilang naman tayo sa isang grupo, matagal na tayong dumadalo. So akala natin by virtue of consistent attendance ay meron na po tayong relationship sa Panginoon. Again, it's a personal relationship. No? Kinakailangan po natin kilalanin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. At hindi po pwede na aangkas lang tayo. Kailangan po ay may tunay na pagkakilala sa Panginoon. So dito po sa sinasabi sa aklat ng Santiago, ilang bagay po. If you have true faith in God, number one, you have a confident stand. Meron kang kapanatagan sa iyong paninindigan at katayuan sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil alam mo na ikaw at ang buhay mo ay nasa pangangalaga, pag-iingat, at pangangasiwa ng ating Panginoon. So that's one, confident stand. Secondly, there is compassionate service. Kung ano po ang damdamin ng Panginoon sa mga nangangailangan, yan din po ang nakikita sa isang taong nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. So, yung transformation, bahagi po nito is the compassionate service that we have. Na hindi po natin ginagawa because of what we get in return, ginagawa po natin dahil sa pag-ibig na nililikha ng Panginoon sa ating buhay, and as we grow in Christ-likeness, we also imitate kung ano po ang ginagawa ng ating Panginoon. Number 3, or sa chapter 3, makikita natin yung careful speech. Kagaya po ng binasa natin kanina. Nagiging mapagbantay ka at maingat sa iyong sinasabi, at ang iyong sinasabi, basically, ay bunga ng nilalaman ng iyong puso. So in other words, yung transformation from within ay nagkakaroon po ng manifestation sa ating mga sinasabi. Kaya napakahalaga po na makita natin na hindi po ito isang artificial or superficial or temporary kind of transformation. It is real transformation coming from the transformation that we experience from within. So there is careful speech. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano po ang nilalaman ng puso, yun ang lumalabas sa ating bibig. So, careful speech. And then, chapter 4, contrite submission. Hindi pa pwede na merong tayong tunay na pananampalataya pero ayaw nating magpasakop sa Panginoon. Hindi pa pwede. Ang isang may tunay na pananampalataya ay may totoong pagpapasakop sa Diyos. You recognize Jesus as the Lord of your life and you submit to His will. Kaya kung wala po yung pagpapasakop na ito, may question mark po sa ating pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, why do you call me Lord, Lord, when you do not obey me? So, and then chapter 5 talks about concerned sharing. Na ang isang tunay na mananampalataya ay meron pong pagbabahagi ng kung ano man ang meron siya sa iba. Yan po ay tatak ng Panginoon. God is a generous God. Ang Panginoong Jesus po, minodelo niya sa atin ang pag-ibig. Mensahe niya ay pag-ibig at tayo po ay beneficiary ng kanyang pag-ibig. So if we belong to Christ, if we have a relationship with Him, isa po sa magiging tatak ay yung concerned sharing. Okay? So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang episode natin ngayon. Pero bago ko magwakas, binabati ko po ang ating kapatid, Sister Loida Tamayo. Happy birthday po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So muli mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa.
na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.